Noong unang panahon, sa isang malawak na gubat na napapaligiran ng malalim na ilog at matatandang punong kahoy, naninirahan ang iba't ibang nilalang. Mapayapa, masaya at malayo sa kaguluhan ng mundo. Dito nagsimula ang isang kwento ng pagkakaibigan sa pagitan ng isang unggoy at isang buwaya. Isang ugnayang hinubog ng kabutihan. Ngunit winasak ng kasakiman. Hindi alam ng marami, ngunit ayon sa matatanda, ang kakaibang ugali ng mga buwaya, ang pagiging tuso at mailap ay may pinagmulan. Ito ang alamat ng pagkakaibigan ng unggoy at ng buwaya. Sa isang malawak na ilog na pumapalibot sa isang luntiang gubat, may isang matandang puno ng mangga na malapit sa pampang. Sa punong ito, naninirahan ang isang masayang unggoy na kilala sa ngalan na Mako. Matalino at mapagbigay si Mako. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa kanyang sanga, may narinig siyang tunog ng tubig. Isang buwaya ang dahang-dahang lumalapit. "Magandang araw, kaibigan." Bati ng buwaya. "Magandang araw din. Gutom ka ba?" tanong ni Mako. Tumango ang buwaya. Mula noon, araw-araw bumabalik ang buwaya. Lagi siyang pinapakain ni Mako ng matatamis na mangga mula sa puno. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti silang naging magkaibigan. Tawa rito, kwento roon. Hindi na alintana ni Mako ang matutulis na ngipin ng kaibigan. At ang buwaya naman tila nakalimot sa kanyang pagiging mabangis. Ngunit paglipas ng mga linggo, may nararamdaman ng buwaya na hindi niya maintindihan. Inggit at kasakiman. "Araw-araw siyang may masarap na prutas. Ako, laging tira-tira." Bulong niya sa sarili. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang asawa, isang buwayang mas tuso kaysa sa kanya. "Bakit mo pinalalampas ang unggoy? Ang puso niya ay siguradong matamis dahil sa lahat ng prutas na kinakain niya. Bakit hindi mo na lang siya kainin?" sabi ng asawa. Nag-alinlangan ang buwaya, pero lalong lumalim ang kanyang inggit. Sa huli, nanaig ang kanyang kasakiman. Kinabukasan, pinilit niyang ngumiti sa harap ng unggoy. "Mako, nais kitang yayain sa aking tahanan. Gusto kang makilala ng aking asawa. Gagawa siya ng masarap na handa." Nag-atubili si Mako. "Hindi ako marunong lumangoy." "Sumakay ka sa aking likod. Ako ang bahala sa iyo," sagot ng buwaya. Habang nasa gitna na sila ng ilog, biglang nagsalita ang buwaya. "Mako, patawad. Pero kailangan kong kainin ang puso mo. Iyon ang gusto ng aking asawa." Nanginig si Mako, ngunit hindi siya nagpatalo. Ginamit niya ang kanyang talino. "Kaibigan, bakit hindi mo agad sinabi? Naiwan ko ang puso ko sa punong mangga. Hindi ko ito dinadala kung saan-saan." Napaisip ang buwaya. "Ganun ba? Balikan natin." Agad niyang ibinalik si Mako sa puno. Pagkapwesto sa sanga, mabilis na umakyat ang unggoy at hindi na bumaba. "Ikaw pala'y traidor. Ibinigay ko ang tiwala at pagkain ko, pero gusto mo pala akong patayin." Napahiya ang buwaya. Tumingin siya sa ilog at sa sarili. Napagtanto niyang sinira niya ang tanging kaibigan na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ngunit huli na ang lahat. Mula noon, hindi na muling bumalik ang buwaya. Si Mako naman ay naging mas maingat na kung kanino siya magtitiwala. Aral sa kwento, ang tunay na pagkakaibigan ay binubuo ng tiwala. Ngunit kapag ito'y nasira dahil sa kasakiman at pagtataksil, bihira itong maibalik. Huwag nating sirain ang kabutihan ng iba para lamang sa pansariling kagustuhan.